Milo yan. Ilang percent na lang yan, kuya? 80. 80. Ano yan? Hanggang 50? 40. Yun, 80%. Panahon na naman para magpa-PMS tayo. Nandito ako sa may Shell, no? Kung nakikita nyo ngayon, si Kuya ay tinatanggal na yung ating oil filter. And then sinabay niya na rin tanggalin yung mga gulong natin kasi sa brake cleaning. Importante ito ha, kasi para malaman nyo kung may lamat na yung rotor disc nyo or okay pa. Dito rin kasi para makita nyo kung may dami ng dust, no? So mura lang naman dito sa Shell. So ito yung sa site ko ng driver. Dito sa kabila, kung nakikita nyo, okay na okay, no? Ang ganda ng pagkakakain dito. Pero doon sa kabila, ewan ko ba paano nangyari. Yan si Kuya is yung drain plug. Ano ba para saan ba yung drain plug? Drain plug is dito yung labasan ng oil natin sa engine. So, yung mga dirty oils natin, dito yan makuha. Yung mga gunk, ayan. Kakita nyo, gamit ko nung una is yung Shell na high mileage kasi yung sasakyan ko is nasa 150 plus na. Pero kung nakikita nyo yung Shell high mileage is okay na okay talaga to, no? Kung kita nyo malinaw pa, oh, pero yun nga lang talaga is kailangan na natin magpalit. Ayan, malinaw pa talaga, as in okay na okay para sa akin ng Shell high mileage. Hindi na kasi ako nakakapunta sa ating suking Delo 400 MGX, kaya Shell Helix na lang tayo na high mileage. Ito nakikita nyo sa may right side passenger is medyo parang may uka yung gitna. So nagtataka talaga ako kung bakit. Kasi na sinasabi namin ni Kuya, it's either napasukan ng dumi o yung Brembo nangangain ng rotor. Ayan, kasi nagpa-brake cleaning na ako ngayon kasi every 5,000 pinapa-brake cleaning ko na kasi syempre maintenance yan eh. Ayun, nakikita nyo parang may gas-gas or something, may uka yung aking brake pad. So ibig sabihin may dust to or kinain yung rotor. It's either of the two na lang kung ano talaga yan. Pero sabay yan sa kabila na aking pina-reface. Pero nakikita nyo may gas-gas na. Ibig sabihin sana lang talaga may bato at sana maging okay pa. Ito si Kuya is nililinis niya na yung aking brake pad para hinahabol niya yung kayod nung nangyari. Kasi pag uneven kasi yan, mauubos yung brake pad mo, tapos mauubos din yung rotor disc mo, diba? So gastos na naman tayong malala. Pero for now, I don't recommend Brembo kapag kayo para sa akin lang to ha. I don't recommend Brembo kapag kayo Fortuner tapos may bakal na lifted. Medyo maingay siya para sa akin. Yun lang. Ito nakita ko na rin dito sa aking unit na 10-year-old na. Meron na ako ngayon tinatawag na kalawang. Stock pa kasi to na undercoat ng kasa. Pero nakikita nyo naman may kalawang na tayo ngayon. So yun lang. Comment na lang kayo kung saan ba okay magpa-undercoat dito sa may Cavite area na bang for the back. Nakikita nyo yung ating differential, no? Ayan, is meron na mga kalawang. Sa ilalim naman na iba is wala pa gaano. Dito lang talaga napuruan sa bandang bungo o yung tinatawag nating differential. Okay, so kung nakikita nyo, gusto ko talaga din sana ito pa-undercoat and then pa-underwash. Yun nga lang is wala yun dito. So, well, tignan na lang natin kung talaga mangyayari. And si Kuya, nililinis niya talaga yung atin, no? Para making okay na okay. Yun nga lang ang bayad dito is iba, parang 250 per tire. Tapos iba pa yung bayad dun sa brake cleaner. So ubusin naman ni Kuya yan. Pero ang pinalinis ko lang talaga ay yung harap. Kasi nga, ewan ko ba, dito sa Brembo na to, naiingayan talaga ako. Unlike sa gamit ko na Dixel. No offense man sa mga Brembo users, baka di lang talaga okay para sa akin to. O hindi lang talaga meant to be to sa akin Brembo na to. Pero well, wala akong magagawa. Si Kuya nilalagyan niya ng grasa yung tornilyo na yan para daw maging okay and smooth. Ito yung kaliwa, oh. Ang ganda, 'di ba? Maayos naman, pero ewan ko kung bakit gano'n nangyari sa may bandang kanan. Pero maganda pag magpapa-maintenance kayo ng PMS, wag lang yung engine oil ha, pa-check nyo rin yung brake nyo, lalo kung kayo ay automatic. Importante yan. Sa nagtatanong na setup ko, kung nakita nyo yung yellow na yan, yan yung Ironman. Tapos yung shocks natin ngayon is yung Ironman na foam cell. Okay? Tapos yung gulong ko na rin is radar. Ayan. So yun si Kuya, nilalagyan na rin ng brake cleaner siguro yung drain plug or yung drain hole. Inuubos niya kasi talaga yung brake cleaner natin para sulit na sulit talaga yung ating binaya dito sa Michelle. Tapos hinigop na rin niya ng panghigop yung doon sa may oil filter kasi meron pa din daw yan natitirang mga oil. Kasi hindi talaga ako
Tinatawag na ito na flashing. Wala akong ginagawang flashing. Ang ginagawa ko lang talaga is drain yung hangin nila. Tapos yung ito, change oil na. Wala nang ibang kung ano-anong additives. So si kuya ngayon, isinisipat niya kasi yung huli nag-change oil sa akin dito ay napahigpit yung oil filter ng sobra. Kaya nahirapan si kuya sa pagtatanggal. So ang gamit natin ngayon is Shell, high mileage, at ang liters na ginamit natin based on the book, correct me if I'm wrong, and based on internet, nakalagay 6.9 daw para sa D4D 2KD. Pa-correct me if I'm wrong ha. Nakalagay doon is 6.9, dito 6.5. Kung yun daw 6.9 sabi ng ng Google. Okay, pero kung may time kayo, tignan niyo na sa owner's book nyo para malaman nyo. Ayan, so tinignan natin, malinis naman yan. Kasi syempre pag bago talaga ganyan talaga yan. Pinapahanginan ko lang yan, yung filter ko ng air filter, hindi ko na rin yung pinapahanginan kasi naka-washable tayo. Ang pag-inis ko ng washable is every 2 weeks. Okay, so kinakabitan ni kuya yung ating gulong 265 ang aking gulong ngayon, hindi na 285 kasi ang laki talaga ng radar. Meron akong content nito, okay? Si kuya dito, para sa akin mabusisi sila dito when it comes to threading ng inyong mga lug nuts. Tapos ginagamitan nila dito to ng torque wrench. Dapat talaga gamitan ng torque wrench, hindi yung debarrel, kasi may tendency maputol yung lugs, tsaka yung tag nito, yung thread nun, baka maputol. So problema yan. So si kuya ginamitan niya ng ito, yan, para sukat na sukat talaga yung torque wrench talaga, hindi yung hula-hula basic lang. Pero nagpapa-change oil talaga ako, any Shell. Pero ngayon kasi taga dito na tayo ngayon sa South. Dito tayo sa may bandang South banda, Bacoor, no? Shoutout sa kanila kasi okay na okay yung paggawa nila dito sa aking unit, no? Kahit hapon na ako dumating, tinapos pa rin talaga nila. And torque spec talaga yung ginamit nila dito, hindi sila nakabarel. So yun lang, kung gusto nyo magpagawa dito sa Shell, punta na lang din kayo. Any Shell naman, pare-parehas naman siguro nila ng serbisyo kasi standard na nila yan talaga eh. Pero kung naiilangan kayo, gusto nyo talagang pumunta rito sa pinuntahan ko, sa may Shell Bacoor lang to, tapat ng Pure Gold. Okay, yun lang. Salamat sa panonood nitong aking PMS. Yun lang, paalam. Yan, battery indicator nga pala, chinecheck pa ni kuya kung okay pa yung reading. Nasa 80% na lang, so gagastos na naman tayo dun. Ay, ang hirap magkaroon ng sasakyan nga naman talaga, gastos.